Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Martes na naman po, petsa 12 sa buwan ng Pebrero. Samahan niyo po ako para sa ating programang Issue Ora mismo. Pang Martes na edisyon, live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And of course, live din tayong mapapanood sa YouTube channel. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso. Nakakasama ninyo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga pagkatapos ng programang Kaagapay Mo si Jojo. Kaagapay mo. Kaagapay sa umaga with Kaki and Dante, and kasama mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules. At ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. At sa ulo ng ating mga balita, impeachment trial ni VP Sara Ratsada. Pagkatapos ng SONA ayon kay Chis Escudero. Tulfo Brothers Go Soto nanguna sa senatorial belts. At 50% Pinoy kompleto na sa listahan ng 12 ibobotong senador sa May 12. At ngayon biglang daang natin ang ating mga balitang pambansa sa detalye. Impeachment trial ni VP Sara Ratsada pagkatapos ng SONA. At ngayon sa detalye, malamang na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagkatapos ng State of the Nation's Address or SONA sa Hulyo 21 sa ilalim ng 20th Congress ayon kay Senate President Francis Chis Escudero nitong Lunes.
Bagaman at pagbabalik ang sesyon sa Senado sa Hunyo 2, magkakaroon naman ng sine die adjournment hanggang Hulyo 27 kung kailan gaganapin ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at formal na papasok ang 20th Congress. Wala rin aniyang dahilan para magpatawag ng special session para sa paglilitis kay Duterte. Ayon pa kay Escudero, pwedeng lumapit sa Supreme Court ang sinuman upang questionin kung maaari bang ang mga senador ng 20th Congress ang lilitis kay VP Sara gayong ipinasa ang Article of Impeachment sa 19th Congress. Wala aniyang nakasaad sa 1987 Constitution na maaaring magpatawag ng isang special na sesyon ang Kongreso para magsagawa ng impeachment trial ayon pa kay Escudero. Itinagdag ni Escudero na hindi niya papansinin ang mga partisan na posisyon sa impeachment dahil pinipilit ng ilang quarters ang Senado na simulan ang paglilitis sa pamamagitan ng isang special na sesyon. Inihalimbawa ni Escudero ang paglilitis sa mga kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating Chief Justice Renato Corona na hindi rin naman agad-agad sinimulan ng Senado. Sa iba pang balitang nasyonal, Tulfo Brothers, Go Soto nanguna sa senatorial bets ayon sa PALS. At sa detalye, nangunguna pa rin ang senatorial candidate si ACT CIS Representative Erwin Tulfo batay sa pinakahuling survey ng PALS Asia. Mula sa 66 senatorial candidates, 14 ang may statistical chance na manalo kung ang May 12, 2025 polls ay idinao sa panahon kung kailan isinagawa ang survey. Nangunguna sa naturang mga kandidato si Tulfo na nakakuha ng overall voter preference na 62.8% o statistical ranking na first place. Nasa rank 2-3 naman si Senator Christopher Go na may 50.4%, rank 2.4, rank 2.2 hanggang 4 si dating Senate President Vicente Tito Soto na may 50.4 rank, 50.2% rank, 328 si Ben Tulfo na may 46.2%, habang rank 4-8 ang re-electionist na sina Senator Pia Cayetano na may 46.1% at Senator Ramon Revilla Jr. na may 46%. Nasa rank 4-12 naman sina re-electionist Senator Amy Marcos at dating Senator Panfilo Lacson, habang rank 7-13 ang TV host na si Willie Revillame. Nasa rank 7-14 sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating Makati Mayor Abby Binay at dating Senator Manny Pacquiao, habang rank 4-14 sina Camille Villar at rank 10-12, 10-14 si Senator Lito Lapid. Napatid ang survey ay sinagawa mula Enero 18 hanggang 25, 2025. Nilahukan ito ng may 2,400 respondents na nasa voting age ng 18%, patas at isinailalim sa face-to-face interview. Sa ibabang balitang pambansa, 50% kumpleto na sa listahan ng 12 ibobotong senador sa May 12. At sa detalye, nasa 50% umano ang mga botanteng Pinoy ang nakapili na o may napipisil ng 12 kandidato na kanilang iboboto sa May 12 midterm polls. Ngayon nasa 4 na buwan na lamang bago sumapit ang botohan. Sa non-commission survey na idinaos ng PALS Asia mula Enero 18, 2020 hanggang 25, lumitaw na sa small to hang majorities sa Visayas 64%, Mindanao 72% at plus 52% ang mayroon ng complete slate
para sa May 2025 senatorial elections. Taliwas dito, nasa 1/3 pa lamang ng mga nasa Luzon or 33% ang nagpahayag na ng suporta para sa 12 kandidato sa pagkasenador. Sa naturang ding survey, 14 kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo sa halalan kung ang May 2025 polls ay idaraw sa panahon kung kailan isinagawa ang survey. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Okay, paguli kita sa satuyang programang Isyu Ora Mismo ngayon na aldaw na ini. Martes na naman po, sumilang na ang araw. Sana tuloy-tuloy na ito. And happy watching sa Sakuyang Tugang dyan sa Angono Medics, si Renario Amistoso. At sa buong staff ng Angono Medics, doctors and nurses, and all the staff of Angono Medics, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana naman, nasa mabuti kayo laging kalagayan. Okay, magandang umaga po sa inyo. At of course, sana lagi kang bibiyayaan ng magandang araw para mas masaya, okay? So ngayon mga kaibigan, magsama-sama tayo sa ating programa na kung saan tayo po ay magsama-sama. At sa araw na ito mga kaibigan, bigyang daan natin ang ating mga napapanahon na issue. Sabi nga kahapon kasi may pinost tayo mga kaibigan. May pinost tayo kahapon. At base sa post natin is yung bakit itong lumalabas dito? Okay. Kahapon kasi may pinost tayo dun sa ang Bicol TV, may pinost tungkol dito sa sa isang barangay sa Sorsogon City nakatanggap ng relief supplies na bigas mula sa DSWD na may bukbok. At kitang-kita naman mga kaibigan sa picture na ipinost natin na or sa video nga, may video pa ito na gumagalaw pa yung mga bukbok sa loob. And according to our information, pinasinungalingan daw ito ng mga opisyal ng city government na wala raw itong katotohanan. Wala raw itong katotohanan na mga bukbok na ito. Ibig sabihin, kami pala ang nagsisinungaling. Kami pala ang nagsisinungaling dahil wala naman palang katotohanan na may bukbok pala. So ano pa ang lagay ninyo sa amin? Naninirang puri? Ano pa ang istasyon namin? Naninira lang sa inyo? Yung mga pinost namin walang katotohanan? Dahil sasabihin ninyo wala itong katotohanan. Kung kami pa ang nagsinungaling na may bukbok at gumagalaw pa. Wala po tayong intensyon dito na manira dahil kitang anuman na intensyon na magpakaraot kung si Seman po ang nag-distribute kayo ni. Dahil sabihin pa na walang katotohanan. Diyos mio, magdidikatabi kung sisi ka man na opisyalis ka, kaipahiling ko sa imo naghikul-hikul pa ang video na kinuhaan ko. Bako itong namutang palugod na kami pa ang may nagpost ning daing katotohanan. Nagbuwa pa kami. Anong makuha naman kung magbuwa kami diyan? Anong makuha namon kung mabuwa kami na may bukbok ito? Hilingon nga naghikol-hikol ang hilingonon na naghikol-hikol pa itong mga bukbok
Tapos naluwas pa na daing katotohanan. Naluwas pa na daing katotohanan ito. Sa bagay nini, so makaturo triste pag-isipon na kami palugod ang namumutang sa sitwasyon na nagbubuwa kami. Sad to say this, kasi nga ni garo ang pagka-deliver kang kang opisyal na ito, wala daw katotohanan. Wala daw katotohanan ang ipinost o may bukbok. Isipon mo na lang, bagan kami palugod ang namutang na nagbuwa or pinakaraot namon ang departamento na nagtao kang food fact na may kaupod na bagas na may bukbok. Kaya kita mga tugang nanindugan po na tabi man aramon ngun anindo or mag-imbestigar ka mo sa isang barangay lang nga ni ang inano ko, ang pinost ko, samantalang dakol itong barangay. Kaya bibigilant naman sa bilang opisyal, magpakondukto ka nga ning investigasyon. Tagaro ang nangyayari sa parte lugod niya mo ang ang may diferensya, di ba? Sabi nga ni Papa Maki, nano kay ininigar paninda, habo ninda na maaraman ang katotohanan. This is a very sad mga tugang na kung isipon mo, nano nga ni talaga kay ininigar, samantalang nahilingan man. Tapos garo ang dating, kami pa ang nagpakaraot na daing katotohanan itong pinost niya mo. Habo ko po mga tugang digdi na ang samuyang pinost nanindugan kami. Bako itong pahimutikan kan sarong opisyal na dahi daw ng katotohanan itong bukbok. O ito, nirepack, binukasan, tapos kinaag, so nakabacuum hilingunon nga ni, paano yung nakabacuum na sungawunon nga ni? Sus, marasa pa. Tapos ininigar pa na kami ang garo ang dating walang katotohanan. Si Red Lasay, nagpost man ka ito. Hali man ito sa ibang residente. Ang pinost ko, hali man sa ibang residente. Arin digdi ang ang totoo. Garo na mo tang digdi, arin digdi ang totoo sa sa pinost nindo. Garo ang nangyari lugod, kami pa ang nagibo ning issue. Sabi nga ni yada baga ang nakatanggap na mismo ang na magporos. Kaso panuman sa daan mga pareha sa ato na pobre
tsatsagaan, huhugasan na lang sinmayad. Ganyan ba ang gusto ninyo kainin ng taong bayan? Kaya nga niya mga tugang, pasiring kita digdi sa sitwasyon na mas gusto pa ninda na tius kita. Tius kita na gusto sabihin, padagos kitang magsaludar sa inda. Padagos kitang magbaw. Padagos kitang magtangad. Kay kung day na kita matangad, day na sindang mauuto. Day na sinda tatawaan ning araw kaya na bagas. Dapat ang dating baw lang ng baw. Magpasalayan o magpatama, dapat pirmi lang kitang nakabaw sa inda para padagos kita na magsaludar sa inda. Kaya habang nagsasaludar kita, para sa inda, okay yan. Habang nagsasaludar kita, gusto sabihin is igwas hindang makuha ang mga botante. Diba? Habang nagtitios kita, okay na okay yan. O kahapon daw ko ikinundukta na ang inauguration. Ikinundukta na ang inauguration kang RHU dyan sa Bacon District. Okay, ikinundukta na ang inauguration or turnover na ini na RHU dyan sa Bacon. So, ikinundukta na ang RHU. Samantalang, hanggang ngunyan, ang Super Health Center dyan sa Pangpang, nakatenga ang Super Health Center, dahil man napapakinabangan. Aber daw, nag-inaugurate naman kamo dyan sa Bacon District, hutong sa Super Health Center dyan sa Pangpang, ma-repair na naman lang kang building, dahil pala man nakapakinabangan kang tao. Puro ini white elephant na mga proyekto. Basta lang kumita, okay na. Si Apo mo kung pakinabangan isang tao. Ha? Sabi pa ni Papa Maki, the question is, sino ang may pagkukulang? DSWD National ba? O dito sa local? Which is the CSWD? Ang dapat ipakita ninda kung kasan o yan in bagsak, dini sin region o national. Transparency para paratas nan maaraman kung sino ang may pagkukulang. Kasi, dahil mo man talaga sabihin ta honest sinda, ha? Dahil ninda pigribag, tahilingaw ng baga, nakasild pa siya, dinara sa barangay, binukasan sa barangay, duman na find out, nagrabe ang bukbuk. Paano nito sabihon na walang katotohanan ito? Bagas pa lang nga na ito, dahil pa ito nahiling ng mga dilata kung rin ang expiration date ka ito. Sabi man po ni Floricel Rosas Polinag, sarong kahaputan tabi ina. Tama ba na niyan lang ina nahatag ng mga food packs o pick stock na ninda ina kipirang bulan, niyan lang ninda tinao sa mga tao kaya pigburukbuk na ang bugas. Oh. Kaputan man yan. Tahali pa yung national o biniyahe nga o region biniyahe. Ang apot natataday tulos na distribute. Nata tangunyan lang. Ha? Nata tangunyan lang inipig distribute. Niyan may bukbuk. Ang mangyayari, papahimuwaan niyo na walang katotohanan. Ay sorry, sala pala namon.
Kaya nagibo kaming issue. Sorry tabi ha. Sala kami. Because of that post na ginibo niya mo. Na may bukbok. Which is sabi kang opisyal, wala man daw ining katotohanan. Paninira lang sa administrasyon. Jesus marasa pa. Kami pa ang nagpakaraot sa administrasyon. Dahil sa pagpost niya mo. Bawal na palan ngunyan mag-criticize. Bawal na palan magpaluwas ng araw kaya na na balita. Dapat puro lang praise. Praise the rope. Ha? Sabi pa po ni Floricel Rosas Pulinag, ang pagkakaaram ko, 10 days lang yan. Pag abot didi, dapat na itaw na yan sa tao. Precisely. Dapat po araw kayan ang ang timetable niya. Pag abot, distribute. Para mapakinabangan sa tao. Ngalas nga ni ako. Natatao minabot yan ng araw kayan. Natatango niya lang nag-distribute. Ha? Wara maning kalamidad. Utulugod na Bagyong Christine kan October, grabe nagreklamo na diyot unreceived ninda ng mga food packs, mga relief goods. Hindi yan, kung saan wara maning bagyo, wara maning kalamidad, yung lugod nag-distribute. Tapos, ang dinistribute pa, may bukbok. Ay challenge yung mga tugang kung sisepa ang nakaresibi kayo ng mga may bukbok na mag-chat ka mo. Ta, pinahimuwaan po ini kang opisyalis niya to. Ha? Wala daw katotohanan, paninira lang daw yun sa administrasyon nila. Paninira lang sa administrasyon nila. Samantalang, digdi po sa post niya to, sandamakmak ang nagpatunay na may mga bako lang kung sa impa na barangay. Sa impa na barangay ang nagpost kay ni na nakaresibi nin bagas na talagang may may bukbok. Garo nga ni harala-hala na lang. Sabi ni Eliser Navera, akala ko anis pampabango. So, sabi po ni Red Lasay, di lang yan isang barangay, marami. Si Jocelyn Villanueva naman, sabi niya, matagal na yan stock kay binukbok. Ganyan talaga ang bigas kapag matagal na di nagamit. Oo. So, sabi man po ni Lindsay Natvans, ibutang po sa nigo para magsialis siyang bukbok or tahupan kay amo gibo ko. Nan medyo may amoy, hugasan lang mayad nawara man ang amoy. Tiway. Magibo ka ng paraan para magamit mo kaysa itapok mo. Ano yung pa? Sabi ni Marilyn Irebete, anano na ina, puro na lang reklamo. Aunano ang gobyerno, paan maglinig kada bodega, kan may mga bugasan, mahugas na sana nan mapili, kan nagkapira na nalagalag na bukbok sa nakasako na bugas. Aunano an asikason pa kamo nasapnaan san nagtao ki ayuda. Maray kung saro sana anpig aasikaso kaan na problema. Baya matiano kung taram na lang ki mga padaba tabi na kabarangay medyo lain na balad ki maray an mga humay niyan
kan ibang parang kay mauranon. Pirmi kaya medyo dai kitang masyadong dianis na quality kan bugas. Niyan na sobrang uran na mahagkuton talaga ang panahon. Kaya ang mga bukbok nagpahimbong man nguna sa ibang nakasako na bugas. Hindi man sinasadya na amuan nahakwat nan naihira sa kada barangay pang-ayuda. Pakilinis na lang tabi san makaresibi. Ang 1 kilo gayod na sugnaon mo, dili man abuton kay sambulan maglinis san bukbok kaan. Sa totoo lang, yadi ho, nakabakal kami kabangang sako na bugas na mayad na branded pa pero may bukbok. Indiskartehan ko na lang linisan na hindi hinali ang bukbok. Kay aram kuman na lain man intensyon o sinasadya na makabakalin bugas na may bukbok o anano na kitabaya. Iyo po ini ang komentar ni Marilyn Erbete. Sa parte mo tabi, Ma'am Marilyn, hali ang baga sa DSWD. Do you think niripak ina sa DSWD na may bukbok? Gusto sabihin, awat na ining naka-stack. Awat na ining naka-stack, kaya binukbok. O sabi ba kang opisyal, naka-vacuum daw yan? Umala kay may hangin sa laog, kumbaga naka-vacuum. Ay sus. Na ano na kita? Sabi pa ni Rosela Derilo, ano ang problema kaan? Natural an sa bagas. Maggalas ka mo kung hinalas ang bagas. Tama ng gayod. Kaya kung hinalas ang bagas, paano na tayo? Hadi pa po ha, ang mga chat sa tuya. Sabi ni Floricel, hapot ko tabi, may mga representatives tabi inahali sa DSWD kasi dapat sindasada ang nagdidistribute sa mga beneficiaries. Ang dapat na makaresibe sa mga food packs. Sabi pa ni Papa Maki, dahil sa sinabi ni Dan na dili yan totoo, sinda na mismo nagraraot sin kredibilidad ninda. Tama. Pero ang nangyayari, insasahutan pa na nagpaluwas kay yan, an mali anang raraot. Ha? Haral-ahal na lang sabi ni OJ Camposano Iskandon, kaon nga ni Anay, fight siya na. Yan. Mga tugang igwa man nagchat digdi, surais ko, daiman bukbok. So, ano ini mga tugang? Kumbaga, tama, natsyempohan sa sarong barangay. Pero dapat ko taan na, kung itinaw ini, sa oras kang pag-distribute, pag-abot ka, dinistribute tulos, dahil po ini mangyayari. Na pigsabi na binukbok mo na bago na i-distribute. Ha? Yan po ang dapat niya itong araman. Ha? Dahil po kita nagkikriticize kay anuman. Pero ang hapot lang niya to, kung ini na itao sa dapat na katalaan, dahil po ini mangyayari na mabubukbok pa. Ha? Sabi nga ni, binuhusan na lang tabi ikitubig, tamalataw man ang bukbok. Maray na anday sa naayudahan na iba nga ni, maski nabahaan wara ayuda ta nakadepende sa tagalista. Saro pa po yun yung problema. Depende sa nakalista, kung makusog ka. Kung bako ka makusog, sorry ka. Ha?
Yan lang po ang nahiling tadigdi na mayurmenting problema. Kumbaga, bilang pobre, taramta po, pobre anay nginabang kayo ni. Bilang pobre, tawan tamang kuta ning dignidad, ining kapobrihan. Tawan tamang kuta ning dignidad, maski kapobrehon. Bako itong masabi kita, para bukbok, pasalamat ka na lang nga ni kaigwa. Bako po araw kayan. Imagine po tawo ini, parehas niya to. Tawo man ini, iba lang ang sistema. Kan, estado kan buhay. Kaya dahil po kita magsabi na pasalamat ka kay natawan ka. Iyon lang po ini ang dapat niya itong sabihon. Tawo, tawan taman dignidad. Bako itong kumo pobre, itaw talang kung ano ang dapat niya itong itao. Bako po kita maging araw kayan. Bakong araw kayan ang dapat niya itong sistemahon. Ini ang kapaliwanagan niya to na kuta na sa partikan kapobrehon, itaas man niya to ang dignidad. Bako itong masabi kita, nagreklamo ka pa, para bukbuk yan. It's not para. Bako yan, pigripak kang DSWD, nakaibahan ang bukbuk. Pigripak ini sa maray na paagi. Tapos pagbukas mong makang karton, mahiling mo, kadakol ka naghikul-hikul na bukbuk. Ang iba nga daw may ulod pa. Tama, pag binugasan mo, malutaw ini. Pero sa parte man niya to, ata pobre na, nilugmok mo pa, ata pobre na nga ni, inarog mo pa kayan, kahirak man. Remember, pag abot kang eleksyon, ang tangad nindo sa mga pobre man na ini, takong da ining mga pobre na ini, inda kung manalo manggana ka mo. Kaya tawan man nindo ng dignidad. Taang boto mo, sarok man lang, parehas kang boto kay ining mga kapobrehon. Itaas tamang kuta maski diit na kalidad, tawan taning diit na kalidad ini mga katugangan niya to. Ta nagpapakabuhay man ini. Kasimple baga. Noorin ini binagsak. Ay sambulan na ini. Arabrenta kay base may mga na ini, may mga bukbuk na. Arabrenta dapat ini. Dahil man baga. Kudi, dinistribute. Sayang. Pamurayan may ulod, San Isidro West may bukbok, iba pa na barangay. Ansa Kapoy may bukbok. Yan po ang chat ni Red Lasay. Sabi man po ni Dennis Borjal, nung nagbigay si Mayor ng Magnolia na isang buong manok, hindi kayo nagreklamo. Haha. Tama. 'Di ba? Pero this time, bako man po ining pagreklamo, pagpaabot ining sentimiento. Yadi pa ang simbag ni Red. Dahil sa manok, di ka makareklamo. Kung sa PSA Poverty Incidence Report, pinakatios na Sorsoganon sa bilog na Bicol. Dahil sa manok, okay lang magnegosyo. Ang pamilya sa laog san gobyerno, sinda ang kontratista. Dahil sa manok, maski 2 taon sa publiko ang tios.
sa kantidad nun kwarta. Dahil sa manok, bao. Sabi ko nga ni, we are not criticizing. Ini-inform talang po ang tao. Oh, may mga nag-react baga, si apo mo okay lang na may bukbok pag hinugasan na wara man. Oh. Pero this is maliwanag na pagdusta kan kapobrihan. Pobre na, pinapobre pa. Tapos kita pa ang sasahutan na walang katotohanan na may bukbuk daw kuno. Oh. Kita pa lagod na wow mali. Or kita pa ang nagpahayag nin mali an itinaon niya tong impormasyon na may bukbuk. Di ba? Yan, sige, ma-eleksyon na naman. Pahit lang kita. Kumbaga okay lang sa ato na may bukbuk. So, hulaton ta lang, ang mas damo pa na bukbuk na maabot sa tuya. Hulaton ta lang. Oh, may nagkontak na sa tuya, ang DSWD National, naghahagad ning kopya. Kang video na may bukbuk ang bagas na naghirikol-hikol ang bukbuk sa laog. Hilingonon po ini na idigding ginibo na ribag dahil sa nabidyohan ini pagbukas pa lang kang karton hanggang mahiling ito na bagas na naghirikol-hikol ang bukbuk. Ipapadarata po yan sa nasyonal nganing matawanin leksyon ang mga opisyalis. Ha? Para mahiling talaga kung sisa nagbuwa, tagaro kita ang nagbuwa. Okay? So mga tugang, mabalik kita po sa aga at tapos na po ang sa tuyong oras para sa tuyong programang Isyo Ora mismo ngayon na aldaw nini. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon, Marinal daw po asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.